Live po tayo sa Facebook, YouTube, at saka TikTok multi-stream. At ngayon po ay magkakaroon tayo ng matinding talakayan mula sa Baptist at saka sa Roman Catholic na pinangungunahan ng affirmative na si Benji Montilla mula sa Catholic Church at sa Baptist naman si Brother Sunday kakilala, at nandito po ang magigiting nating kasamahan na si Boy Letra at si Uncle Nash. Welcome po kayo dito. Ang tema po ay patutunayan na ang Iglesia Katolika ang iglesyang tinatag ni Kristo ayon sa referensya at Biblia. Tama ba, bro? Yes po. Okay. Agree ba doon, bro? At ikaw na, Uncle Boy, mag-moderator. Okay ka ba? Sige, tala ko ba? Oo, okay na. Ayan ba? Ako na, sige, no problem. Para maganda. Sabihin mo lang yung rules, then makikinig din ako sa rules na... Uncle Nas, nasa iba rules o gusto mo basahin ko na? Sige, babasahin ko na lang muna. Oo nga. Angel. Balita, long time Angel, teka lang, Uncle Fred. Sige. Uncle Detective, naririnig mo ba yung debate ngayon? Wala, hindi. Hindi nyo naririnig? Teka, hindi daw nila naririnig. Uncle, technical error. Ayos lang. Sige. Sige lang. Wait Hindi ata nakaano, Uncle, sa ano mo, sa screen mo dun sa TikTok yung ano yung debate. Ano ko lang yung live natin. Ako na lang magta-timer. Sige ako mag-moderator. Sangayon ba kayo, guys? Both side, both debaters? Na ako ang mag-moderator? Magpapailalim ba kayo sa akin, guys? Both side? Sure. Hindi ako. Negative. Hindi ko makita yung screen mo. Pangalan niya Uncle Sunday. Sunday pangalan niya. Brother Sunday. Sangayon ka ba na ako yung mag-moderator sa inyong dalawa? Para sa kaayusan lang? Alright, yun. So, okay na ako na magiging patas sa magaganap na debate. Parang so, wala yung natin yung yung rules and regulation. Tapos, pakinggan nyo yung rules and regulation, mahalaga yan. Wait lang Uncle, balik ko. Kasi parang may problema tong ano ko eh. Screen mo, nakahang ka eh. Sa akin Oo nga eh. Para maayos yung yung video. Yung boss ng boy. Saka events. Yun nga, naririnig niya. Yun nga yan, Uncle. Malinaw naman. Okay. Malinaw? Malinaw naman kanina. Ano yung topic, guys? Nga. Ang topic, Uncle, patutunayan na ang Iglesia Katolika ang iglesia na itinatag ni Kristo. Parang true church, affirmative si Uncle Bench, negative si Brother Sunday. Ano yung church mo, Brother Sunday? Baptist Church. Okay. Wala nga pala akong boy. Sabihin niyo lang, guys, pag ano na ha. Ready na. Yes, sa cellphone ko na lang itatype. Naka-big screen ako eh. Naka-connect sa TV ko yung laptop ko eh. Ayun, malupit. Pag talaga sa mga Scandinavia, malulupit. Mag-ready kayo ng tubig, guys, para kasi... Oo nga. Mag-ready na kayo ng tubig. Kaya naririnig nyo na? Kumuha na ng tubig mo, Brother Negative, Brother Sunday. Tapos, para tuloy-tuloy tayo mamaya. Pakikuha ano ba kong tubig? Boss. Live na tayo, Uncle. Batiin mo yung mga ano natin. Nakikita mo yung mga nagko-comment, Uncle Fred. Panig sila mainip. Okay. Punta ako dun sa YouTube natin.
Okay, binabati ko po lahat ng mga nanonood dyan sa YouTube Live at saka dyan sa Facebook Live. Okay. May metro ako dito. Oh. So, Construction. construction tanggal. Ah, Buuin natin. Buuin So, natin yung argumento ng parang construction worker. ang unlimited reference to, di ba? Bible and Ha? unlimited reference. Bible and Naririnig reference. na. So, ibig sabihin, kahit gumamit, reference. kahit gumamit ka ng referensya, kahit gumamit ka ng CCC, or kahit si brother gumamit ng history, pwede rito, di ba? Pwede. Oo. Pwede self-serving. Ano yan? Self-serving. So guys, Self-serving natin yung evidence. rules. Basahin na natin para masimulan na. Sige, Kai, babasahin ko. Basta na. Okay. Debaters Convention Rules. Rule number 1. Ang lahat ng sagot ay kailangan sagutin ng 20-second max. Kung titigil ang sumasagot ng at least 3 seconds, magsasabi ng moderator ng next question. Number 2. Kung categorical ang question, kailangan sumagot agad ng categorical muna bago magpaliwanag ng hindi lalampas ng 20 seconds. At ang moderator at admin ang magbabantay ng 20-second time. Number 3. Kung walang sagot sa categorical o hindi categorical, next question agad, walang paliwanagan. Number 4. Kung ano ang tanong, yun lang ang sasagutin. Number 5. Sa unang pagtatanong, kinakailangan lang ang tinatanong lamang ay ayon sa itinindig ng affirmative or negative side at sa rebuttal stance sa cross-examination, maaaring na magtanong ang examiner ng kahit na ano, inalatag man o hindi inilatag. Number 6. Ang debater na makakatanggap ng 3 warning mula sa moderator ay may kaukulang disiplina. Babawasan ng 1 minuto ang kanyang oras sa pagtatanong o daragdagan ng 1 minuto kung ang tinatanong naman ang paglalapatan. Number 7. Out of topic are not accepted. Number 8. No side comments. Number 9. No unpro attitude. Number 10. No objection during conclusion. Number 11. Respect the admin moderator's decision is always final. Number 12. Ito lang ang iiral na patakaran bilang pagsaayos ng debating ito. Meron kayong 10 minutes latag sa first and second, 10 minutes sa question and answer, 5 minutes sa conclusion, and 1 minute sa pasasalamatan. Ito ba ay tinatanggap ng both debaters? Good. Okay May ba? tanong lang ako, Sige lang, bro. moderator. Sige. Pagkatapos ng first presentation niya, ano ang Cross-examination agad. Oh. sunod na? Tatanungin mo. Cross-examination agad. Sige. Kaya ready ka na ng mga question. Yes. Maganda habang nag-present siya, maglista ka na ng mga itatanong mo para dire-diretso para hindi masayang yung oras mo. Yung tanong sa nilatag. Kung ano yung sinabi ko, yun yung tatanungin mo. Hanggang Sige, mali naririnig ba? Bro, moderator, Ano pa? May question ka ba? May concern ka pa? kung hindi na lang natin Sige, ano yun? i-include yung self-serving evidence kasi hindi naman yun Hindi, Ano? Depende yan kung ang self-serving evidence, ano ba yung self-serving evidence para sa'yo? Libro Kasi ng kung- Katoliko. Pag like sinabing referensya, bro, kahit ano yan eh. Kaya kunyari, encyclopedia, history books. pero pag Katoliko kasi yung nagsusulat source. niyan doon siya
Ang Ano? problema kasi bro, Side. ito lang yung Yun sasabihin ko yung sa'yo. point eh. No? Kunyari, sige, Uncle. Sa kasaysayan, malaki talaga yung ambag ng Catholic Church kasi yung Catholic lang yung umiiral sa panahon na yon. Walang So ibang hindi naman Kristiyano pwede doon, yung mga Buddhist yung susulat. Pero pwede mo yung i-counter gamit yung ganyang argument. Malaya kang sabihin yan na Sa tanungan Catholic yan, ang sumulat. Malaya kang i-counter na Catholic ang sumulat niyan, tinuturuan pa kita. Hindi yan patunay. Mga ganon. Ilagay mo sa argument. Sige. Yung argument Kasi ng yan, argument kumbaga Goods sa na, bro. Ano pa? Meron pa? Wala na. Clear. Alright, para clear tayo. Alright, so ipapakilala ko muna both debaters. Ito sa affirmative guys, si Brother Bench, isang miyembro ng Catholic Church. Sa negative side, si Brother Sunday ng Baptist Church. Ito ay ginoong usapan ng dalawang magkaibigan na magkaibang relihiyon. Hindi po ito away. Paalala lang po, hindi po kami nakikipag-away. Ito po ay debate Ginoo. Sana kapulutan nyo ng aral dahil ito po ay may upload sa YouTube. At ito po ay mga dalawang magigiting na mga bagets na magdidebate ngayon. So ready na ba? Ang patutunayan ay ang Iglesia tinatag ni Cristo ay ang Catholic Church or Iglesia Katolika. Brother Bench, 10 minutes. Ready na. Pero intro. Alright. So, Pakilala mo na. baka meron kang, sige, intro muna. So, ano yung inaasahan mo sa magaganap na usapan na to, Angel Bench? Then, bakit nagkaroon ng debate? Sige, konting introduction. Pero yun nga, ako po pala si Bench Montilla, ng Catholic Church at isang member din ng KOSJM, Tapos nangyari to kasi una, si Brother Sunday, kakilala, nag-message sa akin na sabi, patunayan mo na Katoliko lang ang maliligtas. Sabi ko naman, hindi naman namin aral yan. Hindi naman namin aral na Katoliko lang ang maliligtas. Tapos nag-offer ako, sabi ko, sige, ang patunayan ko na lang is yung Catholic Church ang tinatag ni Jesus Christ. Hindi yun nangyari na. So, alright. So, okay. Si Brother Sunday, ano yung ina-expect mo sa magaganap na debate na to? Then, konting comment lang ba't nabuo yung debate na to? Wala na po, bro. Sana successful at peaceful to. Or yun. Hanggang matapos. So, gagawin natin peaceful to hanggat kaya natin, So, Brother Bench, ready ka na ba mag-present ng 10 minutes? Yes, Angel. Okay. You may start, bro. Yes. Ang papatunayan po natin today is ang Catholic Church, ang iglesyang tinatag ni Jesucristo, Before natin simulan, may iwan lang muna akong tanong. Kung hindi Catholic Church ang tinatag ni Jesus Christ 2,000 years ago, then where was Christ's true church for the first 1,500 years of Christian history? Kasi kung hindi Catholic ang tinatag ni Jesus, dapat may maipakita tayong ibang church sa history na talagang nag-preserve ng mga tinuro niya at ng mga apostles, hanggang sa panahon natin. Ngayon, define muna natin yung terms. Church, Catholic, ang meaning ng church or ecclesia, meaning yan is those who are called out, mga tinawag. And yung Catholic Church or Catholic, ang meaning yan is universal or para sa lahat. So, nag-a-affirm naman po ang both side, na ang Catholic Church yung visible and spiritual church, Meron po kaming ganyan paniniwala, hindi lang po spiritual, hindi lang visible. Ngayon, I assume pareho naman siguro kaming naniniwala ni brother na tinutupad at tutuparin ni Jesus ang lahat ng kanyang mga pangako. So, kung hindi Catholic Church ang tinatag niya, dapat may historical evidence kung alin ang tunay na church na nagpapatuloy mula sa panahon ng mga apostles hanggang sa panahon natin ngayon. Ano ba ang mga pinako ni Jesus tungkol sa kanyang church? Basahin natin yung Daniel 2. Dito sa propesya ni Daniel, magtatatag ang Diyos ng isang kaharian na hindi kailanman mawawasak. Basahin natin. Daniel 2 verse 44. The God of heaven shall set up a kingdom which shall never be destroyed. It shall stand forever. Ngayon, dumating ba to sa New Testament sa panahon ni Jesus? Opo. Kasi sabi ni Jesus sa Mark 1:15, the time is fulfilled and the kingdom of God is at hand. Ibig sabihin, dumating na ang ipinangakong kaharian. Ngayon, ano ba yung kaharian na to? Ano ba yung taglay niya? Basahin natin yung 1 Timothy 3:15. Sabi ni Pablo, Church of the living God, the pillar and foundation of truth. Di ba?
Guys, hindi natin sinasabi na hindi mahalaga ang scripture pero malinaw sa talata na church ang foundation of truth. No? Ngayon, sino ang binigyan ni Jesus ng authority sa church? Basahin natin yung both Matthew 16 and yung Isaiah 22. Sabi ni Jesus sa Matthew 16, "You are Peter, and upon this rock I will build my church, and the keys of the kingdom of heaven," no? Is yun yung keys sa kingdom of heaven yung binigay ni Jesus Christ. Notice guys ang sinabi ni Jesus, "I will build my church," hindi my churches. No? At sinabi pa niya, "The gates of Hades shall not prevail against it." Kung nawala ang tunay na church sa loob ng 1,500 years, hindi ba parang hindi natupad yung pangakong yun? Diba? At yung parallel niyan is nasa Isaiah 22. Ang keys, no, pag binasa mo doon yung Isaiah 22 verse 22, yung susi o ang keys ay sumisimbolo sa otoridad. No? Kaya nang ibigay ni Jesus yung keys kay Peter sa Matthew 16, malinaw na ipinagkaloob niya yung authority kay Peter. Kaya ang church na tinatag ni Jesus ay isang visible kingdom na merong authority. Ngayon, may mga nagsasabi na invisible lang ang church, no? Basahin natin yung sa may Matthew 18:17 kung talaga nga bang invisible lang ang church. "If he refuses to listen to them, tell it to the church." Kung invisible lang yung church, paano mo pagsusumbungan 'yon? Paano mo sasabihan yung church kung yung problema nyo? 'Di ba? O, kung tignan naman natin sa may 1 Peter 2:9. Tinawag yung church na holy nation, no? Ang nation, merong citizens, merong unity, tapos meron ding pagkakakilanlan or unity, no? Kung individual lang ang church, bakit tinawag itong holy nation? So malinaw na ang church ay isang visible institution. May pangako rin ba yung Diyos tungkol sa pangalan nito? No, basahin natin yung Isaiah 56 verse 7. "My house shall be called a house of prayer for all nations." No, natupad ba to? Tignan natin. Sa may Mark 11 verse 17, sabi ni Jesus, "Is it not written, my house shall be called a house of prayer for all nations?" Dito, ina-affirm ni Jesus yung propesiya ni Isaiah. Pero natupad ba to sa mga Hudyo? Hindi po. Kaya nga nagwala si Jesus, di ba, doon sa templo. Kasi ginawa nilang lungga ng mga magnanakaw. Ngayon, baka sabihin ng iba, may pangalan pala na ganyan. Bakit wala namang nakasulat sa Bible na Catholic Church? Ibig sabihin ba nun, pumalpak si Jesus? Hindi po, never papalpak si Jesus. Kasi ang Biblia na mismo, yung nagtuturo, na tignan din natin ang testimony ng history. No? Sabi sa Job, chapter 8, verse 8 to 10. "Ask the former generations and find out what their ancestors learned." Ngayon, gawin natin sundin natin yung Bible. Ano ang sinasabi ng history? Noong 107 AD, no, 8 years after mamatay ni Apostol Juan, no, sumulat si Saint Ignatius of Antioch, no, isa sa mga alagad ni Apostol Juan. Tandaan din natin guys, na ang Antioch din ang lugar kung saan unang tinawag na Kristiyano ang mga tagasunod ni Jesus. No, makikita mo yan sa Acts 11 verse 26. Sa kanyang letter to the Smyrnians, chapter 8, sinabi niya, "Wherever the bishop appears, there let the people be. Just wherever Jesus Christ is, there is the Catholic Church." Isipin mo yun, halos 1 generation pa lang nang lumipas mula ng panahon ng mga apostles, ginagamit na pala nila yung pangalan ng Catholic Church. No? So thank you Saint Ignatius, no, sa pag-preserve niya. Hindi pa doon nagtatapos. Si Saint Irenaeus, na disciple ni Polycarp, na disciple naman ni John the Beloved or ni Apostol Juan. No? Ang sabi niya, "For it is a matter," no, ito sa against the heresies, no, book 3, chapter 3, section 2. "For it is a matter of necessity that every church should agree with this church on account of its preeminent authority." No, at bago niyan, sinabi 'yon, binanggit niya na ang simbahan sa Roma ay founded and organized at Rome by the two most glorious apostles, Peter and Paul. No? Kung ang mga alagad mismo ng mga apostles ay kinikilala ang Catholic Church at ang apostolic succession, bakit natin hahanapin yung tunay na iglesia sa isang grupong lumitaw lang after so many years? So balik ako sa una kong tanong. Kung hindi Catholic Church ang tinatag ni Jesus Christ, then where was Christ's true church for the first 1,500 years of Christian history? Thank you. Winawave ko na, Uncle. Okay. Ako, Padre May, so wave mo na. Wave na. Sige, Angka. Sige po. Okay. Alright, ang next segment natin ay question and answer sa pagtatanong ng ating negative sides. Bantayan mo na lang, Uncle Boy, yung 20 seconds o
Ako na lang ba Ikaw na. 20 seconds Sige, to Uncle. para relax ka dyan. Okay. Bibilang ko na lang, no? So, ready na yung magtatanong? Ready na. Alright, sige, tanong na bro. So first question, bro. May biblical or historical evidence ka ba na ang churches na Ephesus, Rome, Galatia, and etc. ay sakop sa Roma na Oh, bro, govern talaga sa Roma? Yes, meron, no? Yun nga yung binasa ko sa yung historical, no, na si Saint Ignatius of Antioch, no, yung salitang Antioch, mababasa mo 'yan sa Acts, no? Sa Acts 26 verse 11, no? Or Acts 11 verse 26, nakalimutan ko, no? Mababasa mo doon, no, na doon unang tinawag na Kristiyano yung mga taga Antioquia, at sabi naman ni Saint Ignatius, ang tawag doon sa kanila is Catholic Church. So meron, bro. Next question. Bro, ang question is yung mga churches na Ephesus at Galatia at etc. ay governed ba sa Roma? At Meron, bro, yung sa yes, meron. Nagets ko na yung tanong. Meron. Nakalagay doon sa may against heresies ni Saint Irenaeus. Against heresies, book 3, chapter 3, section 2, no, na lahat ng simbahan ay dapat pumailalim sa simbahan sa Roma. Dahil sino yung nagtatag ng simbahan sa Roma? Si Paul at si Peter. Yun yung sabi sa history book, bro. Next question. so dito sinabi niya dapat pumailalim sa Roma. Yes. So kung found talaga ni Jesus Christ, dapat ilalim na ito sa Roma doon sa foundation pa. Ulit, bro. Bakit dapat pa yun? Pakiclear ng tanong. Yung quote kasi, dapat yung mga churches na to pumailalim sa Roma. So bakit niya sinabi na dapat at Next ko na yung tanong. So bakit sinabi na dapat pumailalim doon? at Ngayon sasagutin ko. kailan ba si yung saint na sinabi mo, kailan ba siya like born? Dead. Sumulat si Saint Irenaeus, no? Around 180 AD. So second generation na siya ng mga apostles. Ngayon si Saint Irenaeus, teacher niya si Saint Polycarp. Ngayon si Saint Polycarp, teacher naman niya si Apostol Juan. Ayun. Next question. Yung sinabi mo na church dito, sabi mo, Saan, bro? visible na church, di lang spiritual. Hindi lang spiritual. Yung sinabi mo yung verse, or nag-quote ka ng verse na yung si Peter ba yun? Oo. Naisumbong sa church. Okay. Yun. Tell it to the church. Yung church dito, bro, walang sinabi na structure, building. Believers to, bro. Sige. Out. Ito ang sagot ko. Pag tinignan mo sa Greek yan, bro, no, ang nakalagay diyan ecclesia. Kapag tinignan mo yung origin niyan, ang nakalagay diyan Jewish synagogue or concrete Christian meeting place. Concrete ang nakalagay, konkreto, hindi abstract. Ecclesia. Pag tignan mo sa Greek, no, yung sa Strong's Concordance, no, nakalagay sa origin Jewish synagogue. Sinagoga nakalagay doon yung Next question. Ginagamit din yan sa piso. Sige. Next question, bro. Yung sinabi na ni Ignatius na Catholic Church, ang word na gamit na Catholic na church dito at Catholic ay hindi naman yung Roman Catholic Church, dahil yung Catholic Church nga tinawag dito ay yung Catholic, sabi mo na Universal Church. Hindi yung
Roman Catholic Okay. Church po. So, okay, sasagutin. Yung salitang Roman Catholic, kaya kasi tinawag na Roman yan kasi yung church nasa Roma. Ayun, pag sinabi naman natin na nasa Coptic, no, or nasa Egypt, no, ang tawag naman doon sa kanila Coptic Catholic Church. So may iba-ibang lugar kasi kaya may iba-ibang tawag. So yung Roma lang ang pinakamalaki talaga. No? So yung Reto po yan, Reto. Hindi po yan ibang church doon sa Ephesus, hindi yan ibang church sa Smyrna. So same church lang, same Catholic Church po yan. No? Iba lang yung Reto nila or iba lang yung lugar. Next question. So, wala na ba? May evidence, may question ako bro. Kailan po nasulat tong na dalawa si Peter at si Paul yung nag-govern sa Roma? Ayun, sa around 180 AD. Dito sa libro na Against Heresies ni Saint Irenaeus. So, ito. Yan. Sinulat? Around 180 AD. Oo, 180 AD. Ayan. May 3 minutes pa. Kung sabihin natin bro, ang Catholic Church, yung founder niya, si Jesus Christ. So, dapat magkatugma yung sa inyong yung teachings nyo sa Biblia. Oh, Dapat tugma sa teachings ni Jesus Christ at mga apostol. yes. Dapat sasagutin ko bro. Dapat Dapat talaga tugma. Kaso meron kasi ang tinatawag na progression of the church. Halimbawa, sinasabi sa Bible, ang Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Bakit hindi tinawag na Trinity yan? Ngayon, ang nagtawag ng Trinity na dyan, yung term na Trinity doon, is yung si Tertullian. Siya yung nagbigay ng term na Trinity. Kahit wala namang Trinity sa Bible. Pero merong Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. So yung pagbibigay ng term, hindi po siya contradiction sa Bible. Itong Trinity kasi, may context yan sa Bible. Question bro, teka lang So, bro. Mamaya ka na magpaliwanag bro. Kailangan mo munang mag-question then focus sa topic through church. Question. Mamaya ka mag-explain pagkatapos ng tanungan. Go. Sige. Sige, Dan na ako, Dan. Dan na. Okay na. Dalawang tuloy. Okay, sige. So, diyan nagtatapos yung ating cross-examination. Nadako na tayo sa first presentation ng negative si Brother Sunday ng Baptist. So, makinig tayo guys. Sige bro, present ka na. So, salamat po, moderator. Masasabi talaga natin na hindi ang Roman Catholic Church yung church na found ni Jesus Christ dahil sa teaching lang contradictory na ito. Dahil pinakauna walang papacy sa Biblia, walang papacy. Pangalawa, later na form yung tinatawag nyo na purgatory. Later na yun na form na or na like na official na ganito ang kanyang meaning. So, kung later na ito na official teaching, so hindi pa ito teachings sa early fathers. At pangatlo, ang sabi dito sa Matthew 16:18, I will build my church. Church dito kaparehas lang na word Greek ecclesia. Pero yung meaning nito called out believers. Called out, so hindi lang sa isa lang yung structural building.
na ito lang ang Roman Catholic ang found ni Christ. Kasi ang Ecclesia, believers. So, marami talagang mga tao na mga called out na wala sa Catholic Church. Dahil ganyan talaga ang ganyan yung belief sa mga Jews na ang Jewish lang yung maliligtas. Pero sa panahon ni Jesus Christ, na-change yun dahil kasama yung mga Gentiles. Dahil sa John 3:16, whosoever believe in Him shall not perish. So, yung may trust talaga kay Jesus Christ, yung may salvation. Hindi naman sinabi na if you're a Catholic, you will be saved. Bakit nasabi ko yun? Dahil may teaching kayo, official, na extra ecclesia nullius salus, na outside the Catholic Church, there is no salvation. So, clear ito na contradiction sa Bible kasi sa Ephesians 2 verse 8, for by grace we are saved through faith and not of ourselves, it is a gift of God. So yung salvation is gift po ng Panginoon, hindi dito lang sa specific group ng mga Christians like Catholic. At ang masasabi ko lang kay Bro Benji na may malaki talaga akong question sa kanya kasi kung in order to be faithful Catholic, dapat bang i-accept mo yung lahat ng dogma sa Catholic Church? So yan yung malaking question ko. At marami pa talagang teachings na contradict sa Bible ng mga Catholic Church, like purgatory. Hindi naman yan na elaborate sa Bible talaga na may ganyang place of purification. At marami pa yung mga Marian intercession or saint, ganyan, at yung apostolic succession, hindi naman na-elaborate sa Bible na si Peter yung pinakaunang papa sa Roma. Dahil mababasa yan sa Britannica, bro. Saan yun? I-share ko lang sa iyo, bro, mamaya. Sige, good na. Okay, wave na ba? Wave na? Good na. Sige. Okay. So yun guys, dadako na tayo sa question and answer ulit. Ang magtatanong naman, yung si Bench naman yung magtatanong sa mga nilatag ni Brother Sunday ng Baptist. So Brother Bench, question na. Sige. So bro, nabanggit mo yung dogma kanina. Alam mo ba yung meaning ng dogma? Official teaching ng Catholic Church. Hindi, yung meaning niya. Ano yung etymology ng salitang dogma? Paki-explain na lang, bro. Yung etymology is... Ganito, teka muna, bro. Pagka hindi mo pa kayang sagutin, para hindi maging informal na parang nag-uutos ka or kasi question and answer, pwede kang mag-pass. Okay? Walang sige, pass na lang, bro. Hindi ka naman pipilitin. Pass. Uncle Bench, pasok. Sabi mo bro, walang early church fathers na nagtuturo ng purgatory.
Tama ba yon? Oo. Kilala mo ba si Tertullian? Oo, kilala ko. Kailang panahon siya? Anong panahon siya umiral? Yung ano ko lang bro, yung knowledge ko lang baka mga 20 mga 200s. 80, 300 AD. Next question. Aware ka rin ba na meron siyang sulat na pinaparangalan nila yung mga namatay kada taon? Wala. Hindi ako aware. Hindi ka aware. Okay, next question. Doon naman tayo sa walang nakalagay sa Bible, sabi mo premise to. Walang nakalagay sa Bible na si Pedro ang unang papa sa Roma. Tama ba? Tama. Meron ka rin bang makikita sa Bible na hindi si Pedro ang unang papa sa Roma? Oo. Saan? Saang Bible verse? Meron sa Bible bro na Christ is the head of the church. Okay na? De, ang tanong ko Mr. Moderator, Pause yung saan timer. sige. Sige. Saan sa Bible, ang tanong ko kasi saan sa Bible na sinasabi na hindi si Pedro ang unang papa sa Roma? Yun yung tanong ko. Saan sa Bible yun? So brother Sunday, ang concern niya sa akin, which is yung gusto niyang sagutin mo, kasi hindi niya tinatanong kung head si Jesus Christ o hindi. Ang gusto niya daw hanapin sa Bible kung meron ka daw bang mabasa na tinuturo mo. Hindi ko marinig bro. Lag ka, Uncle Boy, lag. Okay naman sa akin. Okay na ba ako? Okay na ako. Okay naman, okay. Okay na kayo. May maibibigay ka daw bang Bible verse na nakasulat, hindi si Peter ang papa sa Roma? Yung gano'n exact. Pero kung walang pilitan, hindi ka naman pwedeng pilitin, pwede ka naman mag-pass. Paliwanag mo. Oo, hindi. Dahil hindi ko memorize yung Bible. Alright. Hindi niya memorize, Bench. Next question. Yes. Dahil sabi mo, hindi mo memorize ang Bible. No? Agree ka ba na pwede kang magkamali sa mga sinasabi mong Bible verses? Oo. At dahil pwede kang magkamali, dapat ba kitang paniwalaan? Hindi. Hindi. So, Uncle, wini-wave ko na. Okay na. Guys. Okay. Okay na. Alright. So, negative. Dadako na tayo sa rebuttal na. So, pag rebuttal, konting paalala lang, ang rebuttal segment po ay dito na ipupunahin yung mga nakikitang mali ng opponent sa isa't isa. Okay? So, 10 minutes, Brother Bench. Rebuttal stand or rebuttal proceeding. Okay. Sige. Yan. Simulan na po natin yan. Maikli lang po ang rebuttal stance natin. Sa mga sinabi niya, una, puro bintang lang. Wala naman siyang pinakita na sa Bible na nagsasabing kung ano yung talagang church. Wala siyang sinabi. Wala rin siyang ipinakita na sa history na ibang church kundi kasi lahat ng nasa history from 1,500 years of church history, Catholic lang po ang meron. So wala siyang pinakita na ibang church bukod sa Catholic, no? Wala siya, ang sinabi niya lang bintang, walang purgatory, wala naman siyang pinakita na talagang walang purgatory. No? Wala siyang sinabing ganoon. So ang titignan din natin, yung mga claims niya. Ang sabi niya, hindi daw niya kabisado ang Bible. So, pwede siyang magkamali sa mga sinasabi niya. And hindi ko daw siya dapat paniwalaan. So, anong matututunan ko sa kanya? Wala. No? So, yun lang, Uncle. Okay na? Okay na? Okay, Uncle ha? Teka lang ha. Batiin ko lang yung mga nanonood sa YouTube, Uncle. Si Pepe Dulay. Good evening, bro boy. Letra, Uncle Nash. Bro Fred, Uncle Magic, and all the viewers. Sabi niyo, Silaw mo. Blessed everyone watching from Kuwait. Alright, sabi ni MJ Diwat, congrats Uncle Benji. Then sabi ni Pepe Dulay, bakit kahit walang papacy sa Bible, sa Biblia, hindi totoo na si Kristo ang nagtatag? Sabi na naman ni Nerd1, yakang-yaka to ni Bro Benji.
Nga pala to. Sabi naman ni Amboy, bakit pumunta na sa salvation? At sabi naman ni Josie, nako, walang kabuhay-buhay ang presentation mo, Baptist. Ayan naman sabi ni Whistler, hindi yan elaborate kasi yung pastor nyo na nag-interpret ng Bible ay ginagamit nyo. Ayan, daming message pa rito. So, Kaya, Uncle, sa tanong natin, Uncle. okay. So, balik natin sa 10 minutes. Question and answer. Uncle Boy. Alright, salamat sa Tanong ka, bro, lahat ng tanong mga nanonood, guys. Saka lang bro, salamat sa nanonood. Supportahan natin itong mga magigiting na mga bagito na debater natin. So, down na tayo sa cross-examination ulit. Ang magtatanong si Brother Sunday ng Baptist kay Brother Bench. So, Brother Sunday, ibigay mo na yung mga big question mo. Pasok. Bro, pwede po ako ang mag-share screen. Pwede. Mag-share screen ka. Sige, post mo na yung time. Marunong Sige, ka bro. ba? Pindutin mo yung gitnang button, then makita mo yung share screen, then mag-share screen ka na, bro. Sige, hintayin ka na. Pag naka-share screen ka na, bro, i-continue na namin yung time, ha? Tapos tuloy-tuloy tayo. Yan. Okay, nakikita na namin yung screen mo, bro. O, yan. May screen na. Then, i-start ko na yung time, bro, ha? Sabi mo, pag ready ka na, ha? O, ito bro. Sige bro. Start the time, bro. Question. Asan yun? I-move mo lang yung time niya, Uncle. Sayang oras ko dito. So, dito, sabi dito sa Apostolic Fathers, translated by Michael W. Holmes, na the Praise Catholic Church does not describe the Bishop of Rome as the universal head of the Church or Catholic Ano tanong mo dyan, bro? Church. Question. Mag-question ka, bro. Correct ka ng question. Wait Sa- lang, bro. Hindi pa ako tapos. Mag-question lang ako. Okay. Asan na yung question? Ito, Saint, Teka lang muna, bro. Post Saint mo na yung nyo to. time. Post mo na yung time. Ganito kasi, bro. 20 seconds lang siya magtatanong, ay sasagot. So, hindi niya mapapagkasya lahat ng isang tanong, iipunin. Hindi sasagutin niya ng 20 seconds. At least kada isang referensya, isang tanong lang. Okay sige, ba yun? ito na lang bro. Kasi 20 seconds lang eh. Yung pagsagot niya. Pag-iipunin Sige bro, lahat ito ng na lang, tanong. ito na lang. O, sige. Si Tuloy yung time. Cyprian of Carthage. Sinabi niya sa Epistle of Cyprian, Epistle 51, Volume 5. Sabi niya, none of us sets himself up as bishop of bishops. So, contradictory ito sa teaching ng Catholic Church. Bro, magtanong ka, bro. So, bakit sinabi mo na si Peter yung first pope na hindi naman sabi man ng isang saint nyo na none of us sets himself as bishop of bishops. Yan. Kasi hindi naman talaga sila ang nagluluklok sa sarili nila. Holy Spirit ang nagluluklok sa kanila diyan. No, meron ngang time na dumapo lang yung kalapate sa balikat ng isang tao, naging bishop of bishop na siya ng Rome. Hindi sarili nila ang nilalagay nila doon. No, Holy Spirit po. Kaya tama yung sinabi diyan ni Saint Cyprian. Yan. Hindi kami tutol diyan. Next question. Sige bro. Dito po, sabi dito sa letter niya, no, that one does not find the threefold structure of ministry with a bishop in each local church assisted by presbyters and deacons in the New Testament. They agree rather that the historic episcopate was a result of a development in the post-New Testament period from the local leadership of college presbyters were sometimes called bishops to a leadership of single bishop. So, bro, agree ka ba nito bro na ang New Testament
sa New Testament period or the New Testament church is governed by presbyters, not a single bishop. Bro, pag sige. Yes, agree ako diyan kasi kapag tinignan mo sa Greek yan, presbyteros, no, ang ibig sabihin po ng presbyteros ay elders, no? Sa makatuwid, bishops, tagapamuno sa church. Yung po ang ibig sabihin ng presbyters. Presbyteros sa Greek. Ibig sabihin bishop or ulo ng church. Presbyters and deacons. Yes, presbyters and deacons, bro. Yun nga, yung presbyters, bro, presbyteros sa Greek. Nang ibig sabihin elders. Bro, bakit hindi naman sang-ayon yung Catholic Church dito sa local church na assisted by presbyters? Local church po ito. Agree nga. Agree Kada nga local kami. church may presbyter. Bro, magtanong ka. Tapos na ba yung tanong mo, bro? Tapos 20 seconds yung pag natapos ka na magsalita, asahan mo na magsasalita na siya kasi wala tayong signal dito na kung kailan ka Sige dito, bro. Teka mo na, bro, makinig ka sa akin, bro, para hindi tayo magulo. Once na mag-stop ka na magsalita, ang aasahan mo, sasagot na siya. Kasi yun yung signal na pwede na siyang sumagot. Ngayon, ang gawin natin, huwag kang hihinto magsalita, then pag magsalita na siya, magsasalita ka na naman. Tapusin mo na yung statement mo ng isang buo, then pagka tapos mo, pag nagsalita na siya, pwede kang mag-quiet or pwede kang tawagin mo yung moderator kung may problema. Okay ba yung... Sige, bro. Okay doon? Ito. Okay ka ba doon? Okay na, bro. Okay na, bro. Ayun. O sige, bro. Buhay Ito, bro. mo. Yung question ko kanina, ito, in order to be a faithful Catholic, kailangan mo bang i-accept yung lahat ng dogma ng Catholic or lahat ng official teaching ng Catholic Church? Yes, no. Kung gusto mo maging devout Catholic, yes. Pero yung ang stand namin diyan, yung mga dogmas, yan yung objective truth. Talagang totoo yan. Ngayon, nasa tao kung gusto niyang i-accept o hindi. Ngayon, kung gusto mo talaga maging devout Catholic, i-accept mo lahat. Sige, next question, bro. Maging santo ba ang isang tao kung hindi siya devout Catholic? Yes or no? Ay, no. May mga No. hindi. Teka lang, bro. Teka lang. Wait lang. Brother, Wag ka muna. negative, huwag ka na magsasalita pag nag-start na siya magsagot, okay? Oh, Sige, tuloy mo, Brother Bench. Yes, no. Ang pagiging devout Catholic na ang gusto mong iparating is yung lahat totally, no, talagang sinusunod yung dogma. Kasi meron kaming tinatawag na theological opinion. So meron silang opinions about doon sa church, no? So hindi magma-matter 'yan kung anong opinion nila. Nagiging saint sila dahil nilinis sila ng Diyos. Next question. lahat totoo ba ito na lahat ng na hindi Catholic or hindi na susunod sa Catholic teachings doon sa panahon na sa mid-centuries ay tinatawag na heretic? Yes or no? No, hindi lahat kasi pag sinabing yung pagsunod, no? Kasi ang usapan natin kanina yung pagtanggap, kung tanggap ba. Ngayon, ibang dahilan na yung pagsunod. Ngayon, yung mga yan, kahit sabihin natin hindi nila tanggap yan, susundin pa rin nila yan. No? Kasi nga, anong sabi ni St. Thomas Aquinas, no? Kung meron man akong turo na hindi sang-ayon sa church, sundin nyo ang church. Yun yung sabi ni St. Thomas Aquinas. Sige, bro. Next question. Sige, bro. So, sabi mo kanina, bro, hindi, in order to be a saint, kailangan maging, in order to be a devout Catholic, you should follow the church. Tama? Tama, bro, tama. Kasi Tama. yung pagsunod, bro, iba yan sa may theological Sige, bro. opinion. No? O, sige, bro. Theological opinion. Kasi may mga opinion sila, no, na minsan iba talaga sa turo ng church, pero yung tinuturo ng church, sinusunod nila yan kahit meron silang ibang theological opinion.
At sabi mo na ang devout Catholic, hindi maging santo kung hindi devout Catholic. Wala akong sinabing hindi sila maging santo kasi nga ang pagiging santo bro, hindi yan nakabase kung mapa-perfect nila ang utos, no. No, mapa-perfect yan, no, magiging santo sila kapag nilinis na sila ng Diyos. Next question. Sige. So ito bro, Sige bro. Epiphanius of Salamis. Quote niya, it bore an image either of Christ or one of the saint. I do not rightly remember whose image was. Seeing this, and being loath that an image of a man should be hung up in Christ's church, contrary to the teaching of the scriptures, I tore it asunder and advised the custodians of the place to use it as a winding sheet for some poor person. Bro, so Bro, lag ka. So, Naintindihan ano yung tanong mo bro? sige. yung tanong ko bro, yung question ko dito, agree ka ba dito kay Epiphanius? Clarification lang, Uncle. Ay, Gusto ko lang i-clarify na yung naintindihan niya ba yung sinasabi diyan, yung sinusulat diyan. Yun lang yung clarification. alright, ano yung pagkaintindi mo dyan pa-post yung time? Ano yung pagkaintindi mo, bro? Para makita ni Ben, naintindihan mo talaga yan. Moderator, Kasi ano yung concern niya lang naman yan, pakisuyo. O sige, ano yung ano mo? clear to at klaro na it bore an image either Christ of one saints at ay sabi niya, I tore it asunder and advised the custodians of the place to use it as a winding sheet for some poor person. So ang question ko, bakit nag-contradict yung official teaching ng Catholic Church sa santo nyo na si Epiphanius of Salamis? Bro, hindi nagko-contradict yan. Ito yung sagot ko. Hindi nagko-contradict yan. Kasi if any saints nagkaroon ng different theological opinion, hindi yan magmamatter sa pagiging saint nila. Kasi nga sabi ko, hindi nakabase sa kanilang ginawa o sa kanilang yung pagiging santo nila, kundi kung paano sila namatay o kung paano sila nabuhay or kung nilinis ba sila ng Diyos. No? Through the miracles, doon mo malalaman kung saints ba ang isang tao. So next question, bro. So may santo kayo na hindi sang-ayon sa may ito si Ignatius 394 AD. So bro, sino ang question lang to? Sino yung sino ako mag-trust? Sino ako Kanino ikaw magta-trust sa... Kanino ako magta-trust? Kanino? Sa'yo na 2,000 years na or dito kay Epiphanius of Salamis na 394 AD? Syempre sa Catholic Church, no? Kasi nga ano ba yung context niyan? No, kasi yung sabi nga diyan sa taas diyan, no? Describe a village church in Palestine and tearing down a curtain because it bore an embroidered image of Christ and saints, no? So parang inaano diyan ni Saint Epiphanius, no? Na parang may contrary, no? Yun lang yung sinabi niya. Yung sinabi niya, I do not rightly remember. Hindi pa nga siya sure eh. So hindi yan binding. Bro. Hindi yan binding, bro. Hindi pa. Patapusin mo, meron pang 7 Objection, seconds, bro. Pwede mag-objection, bro. Objection daw, Uncle. Sige, objection. Yung sabi dito na
I do not rightly remember whose the image was. Ay yung meaning dito talaga Ano hindi yung nalabag niyang rules, bro? Ano yung nalabag niyang Ano yung rules? narabag kong rules para mag-objection? Para kasi yun yung babasihan. na-misunderstood lang niya, bro. Rules, bro, Kasi rules. sabi niya, rules Anong number? Anong rules yung nalabag? out. Kasi comment yan eh. Yung sinasabi mo na misunderstood niya, actually side comment siya. Ano yung rules na nalabag niya? Tapos i-roll out ko siya. Meron ba or wala? Parang na out of topic kasi siya, bro. Asan yung out of topic? Dahil ang sabi niya, hindi daw na-remember yung image kung sino yun. Pero ang context dito Hindi ay yun out of topic, bro. Again, ano yan? Interpretation yan. Kung ano yung Saka uncle na ano ko, counter objection ko uncle. Bro. Nasa ano na tayo, counter objection ko. Nandito na tayo sa rebuttal stand. Nasa rebuttal stand na tayo. Tsaka hindi naman ako nagano, nandiyan naman sa binasa ko eh. By the way, yung out of topic kasi, bro, pupunta siya sa ibang paksa or ibang usapin, which is wala naman ako nakikita kasi sinasagot niya naman yung nandyan sa ano mo na hindi daw yan binding dogma. Kaya nga napunta kayo sa usaping dogma na nakita mo. So, actually, it's a side comment siya na ginagawa mo, medyo malalabag mo yung side comment. Pwede ka mag-objection pag may nalalabag siyang rules at i-roll out natin. If wala, kailangan ko siyang ipatuloyin kasi magiging unfair ako. Kailangan ko patapusin yung 20 seconds na nalalabag. By the way, may iba ka pa bang concern? Or yun lang? bro, yung ano kasi yung talagang ano dapat yung i-present natin Yung rules, totoong anong nalabag niyang rules? Kasi nagdidebate nga kayo, bro eh. So, mali, pinapamalian mo siya, papamalian ka rin niya. Debate tawag doon. Pero ang trabaho ko, hindi pagkasunduin kayo na kailangan sang-ayunan ka niya, kailangan sang-ayunan mo siya, or ganon. Ang trabaho ko, if meron nalalabag na rules, na pinapatupad natin, papatupad ko yon. Pero yung opinion, set aside nyo yan, kung mali siya or tama siya, ano pa man. Pwede mo yung i-present sa presentation. Meron ka pang rebuttal stand, alam ko eh. Sa rebuttal yan, bro. So, okay lang ba, bro? Tapusin na natin yung pagsagot niya? Sige bro. Alright. Sige, bro. Pero wala na yung yatang oras uncle eh. Hindi, may 7 seconds ka pa, binibilang ko. At 7 seconds. Okay. Sige, So bro. yun nga no. Hindi naman kasi dogmatic 'yan, hindi naman binding, hindi rin lahat ng sabihin ng isang santo dapat kong paniwalaan o dapat ko i-affirm if ever no kasi mali yung pagkakaintindi mo nga diyan, yun yung ano ko. So, yun na uncle, wini-wave ko Next na. question. Time check. Tapos na. Okay na. So, So, rebuttal na, di ba? Rebuttal stand yan. Magre-rebut siya dun sa mga sinabi ko, sa sagot ko. So, rebuttal brother, na negative. Sandy, ready ka na sa rebuttal stand, bro? Ako bro. Oo, bro. Ikaw, yan mo na ilalatag Sige bro. ano, Sige, bro. mga puna mo. Alright, 10 minutes, bro. I'm start now. Sige bro. Dito sa Catholic Library, babasahin ko na lang to kasi hindi ko yun na screenshot ng tama. Sabi dito sa letter to Constantia Augusta, letter of Eusebius to Constantia the Empress. So sinabi niya na for such are they also making idols when they wish to fashion and represent either a god as they think or some hero as they would say or something of that sort, being able to paint nothing similar nor even close, but they sketch strange things, drawing human-like.
but you are surely seeking the form of a servant. Yung servant na form, ito yung si Jesus po. And of the flesh, which He has clothed for our sakes. At sa dito na sa last, asan yun? Wait lang bro. Ito. His disciples a vision of His kingdom. He changed the form of a servant and showed that very form upon the mountain to be beyond human nature, when His face shone like the sun, and His garments like the light. Who then would be able to portray with dead and lifeless colors and shades the shining and flashing rays of such worth and glory, when not even the divine disciples could endure to look upon Him when He appeared in this manner, but fell on their faces, confessing that the sight was unbearable for them. If therefore His form in the flesh then received such power, changed by the divinity dwelling within it, what must be said when stripped of morality and washed away corruption, and transformed the appearance of the form of a servant into the glory of the Lord our God, after the victory over death and ascent into heaven, and saying, Lift up your gates, O rulers, and lifted up the King of glory shall come in. So dito talagang gitor up ni Eusebius yung painting kahit si Jesus Christ, at na-misunderstood ito ni Bro Benji kasi ang talaga dito yung konsepto o ang point niya na I do not remember whose image was, kasi yung meaning dito na hindi na remember kasi yung tao hindi talaga yun si Jesus Christ. Kasi paano ka makaka-remember kung sasabihin mo sa picture ng mama mo na ito yung lola ko, kasi hindi ka makaka-remember kasi hindi yan yung totoong picture o mukha ni Jesus Christ, kasi kaya hindi niya na remember who the image was. Misunderstood po ito dahil yung talagang point niya hindi ka talaga makaka-remember. Hindi ka talaga makaka-remember kung for example, yung pinakita mo na picture ng mama mo ay sinabi mo na tita mo yun. So, yun lang. Okay na ba? Uncle, tanongan na, no? Okay na? Tanongan na. Oo. Okay. Okay na, okay na. Okay na daw. Okay. Malinaw ako. Malinaw ka, Uncle. Malinaw. Malinaw ka. Cross-examination, last cross-examination na to, no? So, Brother Bench, sige, question na. Sige, Brother Sunday, aware ka ba sa topic natin for today? Oh, Ano yung topic natin, brother? patutunayan mo na ang Roman Catholic Church ay ang church na found ni Jesus Christ. Ikaw yung negative, no? Oo. So, sa mga binasa mo, meron ka bang nakita doon word for word? Hindi Catholic Church ang true church.
Ah, bro, yung topic kasi pupunta Uncle Boy, talaga tayo sa objection. ano, Ano teaching. objection? Teka lang muna bro. Papos. Ano yung Meron objection? po akong tanong and yung tanong ko po dapat ang sagot yes or no. Oh. sige. Meron or wala. Oo, ganun. Meron o wala. Meron o Oo. may choices. Okay, alam ko. Gets ko na. Sige, brother Sige, Sandy, pakaulit. ganito. Pakiulit. Ulitin niya, pero bago niya ulitin, para malinis, para smooth. Pagka may pagpipilian, pili ka muna daw doon sa choices. Then, pag wala kang mapili doon, pwede kang mag-pass. Walang pilitan. Pero pag nakapili ka, magagrant yung 20 seconds explanation para makapag-explain ka bakit mo yun pinili. Brother Bench, ulitin mo yung tanong. Ang tanong ko, Uncle, dahil nga alam niya yung aming topic na patutunayan ko na ang Catholic Church yung tunay na church, tapos yung siya yung negative, ibig sabihin niya, papamalian niya, no? Ngayon, ang tanong ko sa kanya, no, meron sa lahat ng nilatag niya o sa lahat ng binasa niyang referensya, meron ba doon nakasulat word for word, hindi Catholic Church ang true church? Meron o wala? Wala, bro, pero bro, bakit naman hindi ko yun i-present na-present ko yun, bro, dahil hindi ka naman makakasabi, hindi mo naman masabi na Next question. na Next question na, bro. Next question na. No? May binigay ka yung yung pinaglalaban mo nga, yung doon sa binasa mo na si Jesus Christ yung yung image, no? Ngayon, doon sa sinulat na nireferensya mo, sinabi ba niya doon na hindi si Jesus Christ yung imahe? Word for word. Meron o wala? Wala. Wala. Meron na si Jesus Christ yun. Si Jesus Christ or Saint Jesus Christ or ang Saint yun, bro. Hindi kasi siya makaka-remember. Uncle, ang objection, yung Teka, tanong ko, napapos yung time. Sige, may ano ka pa? 10 seconds. Ano yung tanong? clarification ko lang, Uncle, ito yung tanong ko kasi, no? Hindi niya kasi sinasagot, no? Yung tanong ko kasi, doon sa ginamit niya kay Saint Epiphanes, no? Meron ba doon nakasulat na hindi si Jesus Christ yung nasa larawan o yung nasa kortina? Word for word, meron o wala? So ang concern niya, yung question daw niya, baka hindi mo na naintindihan. I-explain ko, try ko ipasa sa iyo. Ang babasahin mo, meron daw bang statement doon na nag-declare na hindi mukha ni Jesus yung nandun? Meron daw bang ganong declaration or wala? Yun yung question pala. Para hindi tayo Wala. Sige, wala. Pero, recycle natin 20 seconds. Sige. 20 seconds. Pero bakit niya tinore up yun, bro? Yun yung Bro, kung hindi ko si Jesus Christ. Ako yung nagtatanong, no? Ang tanong ko, doon sa referensya mo, sino ang pumunit? Si Saint Epiphanes o yung mga taga-Philistine? Si Saint Epiphanes. Okay. Pwede mo bang ipakita ulit yung referensya sa screen? Sige, bro. Try. Yan. Tignan mo doon sa taas. Sino yung nagpunit dyan? Dahil lang nanay. Palestine o si Saint Epiphanes? Bro, si Saint Epiphanes kasi it bore and may word na I, bro. Hindi gagamit ng I yung country na Palestine, bro. Kaya nga, ito nga ang sabi ko. Sino yung pumunit doon sa Palestine? Yung Si church Saint sa Palestine. Epiphanes.
Ang sabi kasi diyan, no, ito yung premise ha. Epiphanes of Salamis described entering a village church in Palestine and tearing down a curtain because it bore an embroidered image of Christ or saint. Tapos pag sinabi doon, it bore an image of Christ or one of the saints. I do not rightly remember whose the image was. No? So ang sabi mo, pinunit niya yung imahe ni Jesus Christ o ng santo. So ang tanong ko diyan, sinabi, imahe ba ni Jesus Christ yung pinunit o hindi? Bro, hindi ko talaga masasabi kung si Jesus Christ ba yun o ang saint kasi Oo. hindi nga niya ma-recognize yung mukha kasi hindi yun ang totoong mukha ng ni Jesus Christ o ng santo. Ngayon, next question. No? Kung sinabi mo na hindi talaga yon, no, or alam ni Epiphanes na hindi yon ang itsura ni Jesus Christ, no? Ibig sabihin ba alam niya kung ano ang totoong itsura ni Jesus Christ? Kaya niya pinunit yung curtain? Bro. Hindi kasi hindi siya nakaka-sure kung yan ba So, talaga. ang sabi, okay, premise. Next question kasi huminto ka na magsalita eh. Pag huminto na magsalita, next question na, di ba? So, sabi diyan, I do not rightly remember whose the image was. Sabi niya, hindi niya maalala kung kanino ba yung imahe. No, ano yung tinutukoy diyan? Ano yung subject? Yung sa kortina. Ngayon, para masabi niya, no, kaya niya pinunit 'yan, ibig sabihin alam niya, no? Alam ba niya o hindi niya alam? Base sa grammar. Bro, nagbabasa siya ng Biblia at sabi sa Biblia, bro, na ang lalaki ay hindi dapat magkakaroon ng mataas na buhok. Kaya kung mataas man yung buhok, yung tinore up niya kasi may ano naman talaga sa Biblia, may context or may evidence na hindi naman yan next talaga. question. Objection ko lang, ba? Uncle. Sige, Ang tanong ko, yung diyan sa referensya niya, no? Alam ba niya sa sulat ni Epiphanes, sabo? Sinabi ba niya na hindi niya alam ang itsura ni Jesus Christ? Based, yung question niya based dun sa sinabi ba daw ba o hindi. Then, pili ka muna kung sinabi or hindi sinabi. Then, bahala ka sa explanation mo. Yun lang yung concern ko sa choices niya. Hindi, bro, dahil hindi naman lahat sinabi niya na sinabi na talaga hindi ito yung totoong mukha ni Jesus Christ dahil alam ko ganito siya. Hindi niya sinulat pero may konteksto siya galing sa Biblia kasi nagbabasa na yung mga santo ng Biblia eh. Next question. Sabi mo, Biblia. Saan dinescribe sa Biblia ang itsura ni Jesus? Bible verse. Revelation, bro. Sige bro, yan mo, pakita mo. Revelation daw, bro. Bro. Sige bro, okay lang ba kung babasahin mo? Alright, yung exact verse, bro, pwede ko kayong tulungan para mabilis tayo. Wait lang bro. Tinawag ako ni mama. Question time. Post. Ano mo na? Bate, Uncle. Ko lang yung share screen. Cut mo, sige, bro. Tapos bate mo na kami. Sige, bro. Mag-interrupt Wait lang, ka bro. tapos na yung inutos sa'yo or kinausap ka. Shoutout sa mga... Wait lang, bro. Sige. Sige, Brother Fred. Okay. Iyan mo na yung mga Yan, viewers. binabati natin ng mga nanonood sa YouTube, si Nino Abad. Balot pa, kadibate mo, Uncle. Sabi naman ni Nerd Van, tapos na, di na dapat pinaniniwalaan ang sinasabi ni Sunday. Sabi naman ni Josie Lau, haha, kawawa naman si Mr. Baptist, good practice yan. Sabi naman ni Nerd One, Sako. Sabi naman ni Kit John Treso, 1087, mahina yung Baptist. Okay.
Sabi naman ni Nerd, congrats bro, Uncle Benji. Sabi naman ni Pepe Dulay, ang Roman Catholic Apostolic Church, natatag ng Panginoong Ito na, bro. Kristo. Okay na? Okay na, bro? Okay na ba? Okay na? Okay na, bro. Okay, meron kang time check, 3 minutes and 56 seconds. Alright. Taba. So, post mo na yung time. Ito. Teka muna. I-recall natin yung tanong. Pakiulit nga yung tanong, Uncle Benji. Hindi ko na yun kasi matandaan. Ang premise, Uncle, sabi niya, nabasa sa Bible yung itsura ni Jesus Christ. No? So, ang tanong ko, saan ang eksaktong Bible verse na dinedescribe ang mukha ni Jesus Christ? Alright. So, Bible verse yung question. Sige bro, may ano ako bro. Sige bro, kung mabasa ko bro, tatanggap ka ba na ang Bro, Yung- Papause Bro, yung time. ako yung nagtatanong, bro. Papause mo na nga yung time, bro. Ikaw yung sasagot, siya yung magtatanong. So, para hindi magkapalit yung pwesto nyo, hindi rin malito yung mga nanonood, sagutin mo yung tanong niya, then, ayun talaga siya talaga yung magtatanong, bro. Hindi ka pwedeng magtanong pabalik. Or kung gusto mo, Clarification. rhetorical yung sagot mo. Pero hindi niya sasagutin yan. Kasi lalabas kasi yan, bro. Magkakaroon siya ng obligasyon sumagot. Sige bro. So, Ito na, bro. makinig ka muna, bro. Mag-focus ka sa sinasabi ko. Magkakaroon na ng pagbabago. Pagka nag-question ka sa kanya, magkakaroon siya ng obligasyon sagutin yung tanong mo. Kaya hanggat maaari, doon lang tayo sa segment natin. Ikaw yung sasagot, siya yung magtatanong. Okay ba yun, Tal? Para yun, paninakalit Sagutin mo na, bro. Bible verse na nagdi-describe Ito. ng itsura ni Kristo. Revelation 1:13 to 16. And in the middle of the lampstand I saw one like a son of man, clothed in a robe reaching to the feet, and girded across his chest with a golden sash. He said, and his hair were like white like wool and like snow, and his eyes were like a flame of fire. Next His question. feet were like burnished bronze. Next question. Ito na, Ngayon, 16 yun. Tanong ko. Ito ngayon, dahil nga pinakita mo dyan, no, saan doon sa ginamit mong referensya na kaya pinunit na Epiphanes yung kortina, hindi ganyan yung imahe nun? Bro, hindi niya sinabi bro. Hindi niya sinabi. Awa na sinabi. So, yun yung sagot, no? I-wave mo na ba yung 20 seconds mo, bro? Pag huminto kasi, bro, pag sige. huminto na kayo pagsasalita, Sige, next question na bro. Next question agad. Huminto na po ako. Ngayon, kapag ba ganyan ang itsura ng nandun sa kortina, pupunitin ba ni Epiphanes yun o hindi? Bro, depende pa rin yun bro kung ganyan ba talaga yung itsura Teka, ng bro. mukha ni Kailangan Jesus mong- Christ. Bro, Sumagot may ng tanong ano. ako, bro. Ang Ako tanong na lang ko kung nagets pupunitin ba ko o na hindi. para hindi na tayo humaba. Tapos yung time. Ano bro, focus ka sa choices. Pag may choices, pili ka dun bro. Then, saka mag-explain. Saka mo i-explain yung depende, ganito, ganyan, magdedepende. Pero, pili ka muna dun sa categorical or choices. Then, pag wala dun sa choices, hindi mag-grant yung explanation mo. Sige bro, pili ka muna, pupunitin ba o hindi Lang, pupunitin? Uncle, refresh ko lang yung tanong. Okay? Bro, Sige. bro, I-refresh ko lang yung tanong, Uncle. Ano, bro? Sige, focus ka bro. Maganda mag-focus ka sa tanong. Sige tol. Ito yung tanong. objection moderator. Objection na sige. Ano yung objection? False dilemma po yun kasi nag-present siya ng dalawang choices kahit may marami pang choices na pipilian. Maraming choices. Magbigay ka ng isang choices tapos titignan ko kung pwedeng i-grant. Ano yung extra choices na nandun ka pipili? Depende pa rin bro kung yan talaga yung extra choices, ano. bro. Ano yan? Depende. Counter objection, Uncle. Counter objection. Sige. Hindi po yun false dilemma. False dichotomy. Yung tama sa objection niya. Pero hindi po false dichotomy yun kasi nga nagbigay siya ng referensya na pinunit ni Epiphanes yung imahe kasi nga sabi niya hindi naman ganon yung itsura daw. Oh. Na hindi niya maalala. So, tinatanong ko kung yung binigay niya
sa Revelation na itsura ni Jesus Christ, kung ganun ba yung imahe na nasa kortina, pupunitin ba ni Epiphanes yun o hindi? Yun yung tanong Nagets ko. ko na. Ganito kasi bro. So ang judging ko diyan sa akin, hindi naging valid naman yung categorical kasi sa pagpunit o hindi pagpunit. Then based sa premise mo din pala yon na dahil hindi siya sure na iyon yung mukha ni Kristo. So ngayon, dahil sabi mo naman, nagbabasa naman ng Bible lahat ng saints, kung iyan yung, ikaw nagbigay ng verse, kung iyan ba ang itsura ng nasa Bible verses na yan, kung iyan ang itsura, pupunitin pa rin ba o hindi? Yung depende, hindi pa rin nasagot yung pupunitin o hindi eh. Hindi pa rin siya nasagot. So, kung Kasi bro, makakasagot ka dun kahit pupunitin o hindi, kasi bro, taga mo na, makinig ka mo na bro. Kung makakasagot ka doon sa pupunitin o hindi, pero na lang kung i-choices mo, gugupitin. Pwede, nasagot pa rin. Pero doon tayo sa pagpunit. Kasi pagpunit yung nangyari. Pupunitin ba o hindi pupunitin? Kung iyan ang itsura, pag nakapili ka doon, may 20 seconds ka. Pag hindi ka nakapili, pwede ka naman mag-pass. Wala naman pilitan. bro, moderator, kahit ganyan yung suot niya o itsura niya, Hindi bro. Wag mong gamitin direct ka na sa sa question ay sa answer. Pupunitin o hindi pupunitin? Pagka mag-objection ka, ang objection mo about sa sitwasyon kung may mali sa tanong o wala. Kasi nakita ko, ang choices lang talaga pupunitin o hindi naman pwedeng gugupitin kasi nangyari na yan eh. May pinunit na, hindi naman sinunog. So ang categorical lang diyan kung pupunitin o hindi pupunitin. Yan lang talaga yung choices na pwede kong kunin diyan. Pero na lang kung gugupitin, hindi pasok sa referensya. So pipili ka talaga doon. Pero pwede kang mag-pass. Kung hindi mo siya kayang sagutin dahil hindi nahihirapan kang mag-decide, pwede kang mag-pass, bro. Pipili ka ba, bro? Bro, para hindi masayang yung oras natin, bro, hindi kasi naka-state sa Bible, bro, yung mukha talaga ni Jesus Christ. Kaso bro, may binigay ka ng verse. Dapat kanina pa yan nandito na tayo sa Paano ako magbibigay ng verse wala ngang verse na ganyan yung mukha niya? Sino nagbigay ng verse, bro? 'Di ba ikaw? So naibigay mo na yung verse, nangyari na. Bro, suot yun. Ang Itsura tanong, ng bro, makinig ka suot muna, niya. bro. Naibigay mo na yung verse, bro eh. Ang problema dito, bro, nasa ano na tayo, hindi natin pwede ibalik yung past. Pero na lang kung babawiin mo yung verse. So pwede mong bawiin yung verse para ipabawi ko din yung question. Babawiin mo na ba yung verse na nilatag mo? Ipapabago ko yung question pag binawi mo yung Bible verse na binigay mo ngayon. Bro, again bro, suot yun bro, hindi mukha ang yung importante. At suot niya. Babawiin mo ba yung Bible verses o tuloy mo yan? Yun lang concern. Tuloy po bro, tuloy. Babawiin mo yung Bible verse. So, i-grant natin yung follow-up question niya. Ngayon, kung iyan daw ba yung itsura, kahit suot yan, kahit hindi suot, kung iyan daw ba ang itsura nung binigay mong Bible verses, again, ikaw nagbigay, pupunitin pa rin ba o hindi? So, pili ka sa question, then pwede ka mag-explain. Oh, bros, ito bro. May mababasa talaga ako bro. Pwede ka mag-pass, bro, kung hindi ka makapili. Kasi yan yung rules, bro. Dapat din nyo sinangayon ng kanina yan. Yan lang talaga ako huhugot. Wala naman akong ibang kukunin. Sabi kasi sa Exodus 33:20, you cannot see my face. Bro, makinig ka, bro. Bakit kasi binigay mo yung verse na yan? Tapos ngayon, babawiin mo na walang nakakita. Ngayon, bro, nag-question siya yung ano yung itsura. Makinig ka muna sa akin, bro. Kaya nga, bakit mo binigay? Ngayon, ganito. Pwede mong bawiin yung Bible verse para ipapabawi ko yung yung tanong. Babawiin mo ba yung Bible verse na nilatag mo o hindi? Hindi. Oh, tuloy yung bro. Last warning na to, bro. Napagod na ako. Paulit-ulit tayo. Nag-recycle lang yung natin. Conversation. Umikot lang. So, pipili ka ba sa categorical? Pupunitin o hindi? Hindi, bro. Hindi pupunitin. Yun yung sagot mo.
Bro, may clarification bro. Hindi Clarification nga, pupunitin. tinatanong ko lang kung pupunitin o hindi. Tapos mag-explain ka naman. Oh, sige. Pupunitin o hindi. Ma Yun lang naman yung ang concern ko kasi bro. Yung categorical. pupunitin bro. Ano ba talaga? Teka muna nga. Pupunitin ba o hindi? Pag iyan ang itsura sa Bible. Kung ganyan ang itsura. Pupunitin o hindi? Pupunitin pa rin bro O pupunitin. kung hindi Sige, yan sige. yung totoong mukha ni Jesus Christ. Pabalik-balik. Pero yun nga, sige, next question ko na ba, Uncle? Next question, numinto na siya. Ang sabi, no, pupunitin pa rin kung hindi yan ang totoong muka. So, una, hindi mo nasagot yung tanong ko, no? Nasaan sa Bible, no, ipinakita or dinescribe, no, yung muka ni Jesus. Yun yung pinakauna kong tanong. Tapos nagbigay ka ng revelation. Ngayon, sumunod ako, no? Ito, next question, no? Dahil kung pupunitin niya yan, ibig sabihin ba, yung binigay mong verse, pupunitin pa rin yan kahit nasa kortina? Exodus 33:20 bro. You cannot see my face bro. Makinig ka muna. Ang bro, last warning, para hindi na ako mapagod. Kailangan mong pumili dun sa choices na pinapapili niya bago ka mag-explain. Ito, yung tanong Teka ko. muna, payag ka ba dun bro na bago ka mag-explain, mag-ano ka muna, magpili ka muna, payag ka ba dun? Kasi kung hindi ka payag, baka ma-disqualified ka na. Kasi ulit-ulit Sige. ako, pipili ka ba or Oh bro, surrender na? pupunitin. O pupunitin din. Pag sinabi mong pupunitin, saka na Pupunit. mag-explain. Makinig ka muna kasi. Wait bro, lang please. bro, mag-explain Makinig na ka nga ni muna, ako. bro. Makinig ka muna sa akin, bro. Okay? Rules lang naman ako dito. Pagka nabigay mo na yung pupunit-punitin or kung ano pa mang sagot mo dun sa categorical, saka mag-explain na kung ano-anong Bible verse. Diba? Okay ba yon? Oo, okay. Sige. Sunod. Go. Sige, Ayun. pupunitin. Pupunit. Pupunitin bro. Dahil sa Exodus 33:20, you cannot see my face, for man shall not see me and live. Mamamatay tayo kung makita yung face ni Jesus Christ. The Lord makes His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. So, hindi makikita yung mukha ni Jesus Christ kasi Next shine question. yun bro. Yan, next question. Ngayon, ito yung premise ko. Paki-start ng ano. Ito yung premise ko, no? Ang tanong ko kanina, no, bakit pinunit ni Epiphanius yung imahe, no? Kasi sabi mo, alam ni Epiphanius yung tunay na itsura ni Jesus Christ kasi nagbabasa na siya ng Bible. O ngayon, sabi mo, nagbasa siya ng Bible, kaya alam niya yung itsura ni Jesus Christ. Kaya kita tinanong, anong itsura ni Jesus Christ? No? Sabi mo, nasa Revelations. Ngayon, binawi mo na. Sabi mo, nasa Exodus, hindi na pala makikita. Ngayon, saan sa sulat ni Saint Epiphanius, no, na sinabi niya na pupunitin ko ang kortina kahit tama yung imahe? Yun yung question ko, bro. Sa sulat daw, bro. Meron mabigay or wala or pass? Pakiulit nga bro. Pa-post yung time. Pa-post ng time. Pause na tayo. Makinig ka mabuti, bro, para focus. Okay? Focus, clear ba? Sige. Ulitin mo, bro. No? Ang tanong ko kasi, Signal bro. Mahina signal. Okay lang. Sige, naintindihan Okay. ka namin. Ngayon, malinaw ba ako? Malinaw ba yung boses ko? Hello? Okay na. Hello. Okay na. Alright. Okay. Ulitin yan, mo na, kasi bro. nga, una, ang tanong ko, Uncle, no, ito yung tanong ko nung una. Sabi mo kasi pinunit yan kasi alam ni Saint Epiphanius, nagbabasa siya ng Bible, na hindi ganon yung itsura ni Jesus Christ, kaya niya pinunit yung kortina. Ngayon, tinanong ko, saan nabasa ni Saint Epiphanius yung itsura ni Jesus Christ? Sabi mo sa Revelations. No? Ngayon, sabi mo pala bigla, ay hindi pala mababasa yung imahe ni Jesus Christ sa Bible. So, mali na naman yung sinabi mo na nabasa sa Bible. So, ang tanong ko, no, saan sa sulat ni Saint Epiphanius sinasabi, no, na kahit tama yung imahe na nasa kortina, pupunitin niya pa rin yun?
Clear na ba? Bakit Papaano ka natin? mag-focus kang kay Saint Epiphanes? Bro. Teka lang, bro. Wag ka magtatanong sa kanya ulit. Kailangan mong sagutin or pag meron ka namang objection, pwede ka sa akin magsabi. Sabi, bro, bakit siya nagpo-focus sa ganun-ganun? Okay ba yon? Para hindi malito yung manonood. Kasi yung Bro, bakit... objection na lang bro. Objection. Sige, pause yung time on objection. Kasi nagfo-focus siya sa kay Saint Epiphanes sa 1 Corinthians 11:14, does not nature itself teach you that if a man wears long hair, it is a disgrace for him? So yung picture na sa simbahan ng Bro, yung Katoliko dalawang na rules. mataas yung buhok, bro, Sige ba, tapos yung mga bench? punitin niya kung mataas mahaba yung buhok, buhok kasi mataas. disgrace for him, bro. 10. Ano yung counter objection, bro? Brother Bench. Yung sinabi niya, pag mahaba ang buhok, punitin. Saan doon sinabi sa referensya mo na yung nasa kortina daw mahaba buhok? Yun. Saan daw nakasulat dun sa referensya mo na pag na mahaba yung buhok na nasa kortina kaya daw pinunit? Meron ka bang quotation daw dyan? Or pwede ka mag-pass pag wala? Sige, pass na lang, bro. Next question. Next question. No? So, hindi mo nabasa mo ba, no? Sa Bible na merong imahe ang Diyos na hindi nakikita? Sagot, nabasa mo ba or hindi? Yun yung categorical. Walang imahe talaga si Jesus. Next question. Okay. Okay na ako dun, Uncle. I-wave ko na yung time. Wave na? Okay. Alright. So, conclusion na ba? Tama? Siya yung una, Uncle. Siya yung una sa conclusion. Alright. So, magko-conclusion na tayo ngayon. Si Brother Sunday ng Baptist Church sa paksa na remind natin yung mga nanonood ang papatunayan ng Iglesia Katolika ang tinatag ng ating Panginoong Kristong Iglesia, True Church. So Brother Sunday, ready ka na? Conclusion dito, ito yung summary. Well lang, bro. Final statement at summary ng kinalabasan ng debate. May ginagawa ka ba? Okay ka na? Sige, bro. Good na. Alright, 5 minutes, bro. Conclusion, ito yung summary at final statement mo about sa debate. So, you may start, bro. Conclusion, bro. Ang presensya ni God ay na-represent na ultimate divine mystery, holiness, and future hope, bro. The human face and hair represents order, identity, and submission to community standards dito sa sa earth. Sa pag-honor talaga sa face ni God, dapat accurate tayo at wala talaga tayong mababasa na kung ito ba talaga ang mukha, kasi wala pang tao na nakakita sa mukha talaga ni Jesus Christ, kasi dahil divine mystery talaga ito. At balik tayo sa topic na hindi mo talaga maprove na ang Catholic Church yung totoong simbahan na tinatag ni Kristo, dahil halos lahat ng doktrina nyo ay contradictory sa New Testament Church na teaching. At bro, tandaan natin, bro, na si Jesus ay na-persecute sa Roman Church, bro. At moreover, bro, hindi mo talaga, kahit babasa ka ng self-serving history, hindi mo talaga
ma-prove na ang Catholic Church yung totoong church. Dahil dito bro, may pakita ako. Ito si Athanasius of Alexandria. Athanasius, sabi niya sa Against the Heathen, Part 1, Section 1, the holy and inspired scriptures are fully sufficient for the proclamation of truth. Kaya kahit hindi na tayo gagamit ng history, sufficient na yung holy scriptures sa pag-proclaim sa truth about Christianity, bro. At tandaan po natin na yung tinatag ni Christ na simbahan ay hindi naman Roman Catholic, dahil na sabi doon sa The Great Commission sa Matthew 11:28 na go ye therefore and teach all nations, meaning nag-mission sila, and baptize them in the name of the Father, the Son, of the Holy Spirit. At baptist, so nag-mission sila at baptist. At sino yung nag-baptize kay Jesus? Si John the Baptist, hindi John the Catholic, bro. Kung i-baptize ka sa Catholic ka, pero si Jesus ay baptized by John the Baptist. At sinabi naman ni Jesus Christ na go ye therefore teach all nations. So nag-mission sila. Tandaan natin na ang missionary baptist ay hindi naman ito pangalan ng structure or building, kundi ito yung function ng mga believers. Bro. Naglalag yata siya. De, ano na lang naman na. 5 seconds. Conclusion na rin naman to, Uncle. Time na. Time Time. Okay. So, final conclusion by Brother Bench ng Catholic Church. Affirmative side sa topic na True Church. Bro Bench. Yun nga, hindi po niya nasagot yung tanong ko, no, na sa presentation ko. Ito yung pinakatanong ko talaga para mapatunayan na mali ako, no? Ang tanong ko, kung hindi Catholic Church ang itinatag ni Jesus Christ 2,000 years ago, then where was Christ true church for the first 1,500 years of Christian history? Hindi niya po ito nasagot, no? Kundi lumipat lang kami sa imahe, no, kung purgatorio, kung saan-saan kami lumipat. No, hindi niya pinakita sa akin na merong ibang Christian church bukod sa Catholic Church, no, in the past, no, doon sa 1,500 years ng Christian history. Pero mag-focus tayo sa mga nilatag niya. Sabi niya daw, wala akong nabasa sa Bible na talagang merong imahe si Jesus Christ or merong muka si Jesus Christ kasi wala pa nakakita sa mukha niya. Mali, no? Basahin natin yung Colossians 1:15. Sabi dito, si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Yung Diyos Ama ang hindi nakikita, pero so Kristo nakikita. Kasi ano bang tanong ni Juan? Ano bang tanong ni Felipe? Sa may John 14 verse 9, no? Sabi niya, Panginoon, kailan mo ipapakita sa amin ang Diyos? No? Sabi, Felipe, kay tagal mo na akong kasama pero hindi mo pa rin ako kilala? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. No? So meron talaga, nagpakita talaga si Jesus Christ. Nakita ng mga apostol, no? At ng mga naging estudyante nila, no? Ngayon natupad ba 'yon? Natupad ba yung hula, no? Sa Isaiah 19:19, no? Sabi doon, in that day there shall be an altar of the Lord in the midst of the land of Egypt, and the monument, no, of the Lord at the borders thereof.
So magkakaroon pala ng monumento yung Panginoon, guys, no? Kapag sinabing monumento, ano yung una yung naiisip? Monumento ni Rizal, monumento ni Andres Bonifacio, no? Ba? Monumento ni Felix Manalo sa Sentral, di ba? So kung ang monumento pala ay tumutukoy sa rebulto, no, o imahe ng someone, no? Bakit dito mismo sinabi sa Isaiah 19:19, no? Na in that day there shall be an altar of the Lord in the midst of the land of Egypt, and the monument of the Lord at the borders thereof. Kung titignan natin sa Hebrew, yung salitang Lord, no, katumbas niyan ay Yahweh. Si Yahweh pala magkakaroon ng monumento. No? Kaso kailan siya natupad? No? In that day. Sabi, kung kailan magkakaroon ng imahe ang Diyos. No? Kailan ba nagkatotoo yun? Pagdating ni Jesus Christ. Kasi si Jesus Christ, yung Yahweh. Di ba? I am that I am. Before Abraham was, I am. Ego eimi. Katumbas niya yung Eye Asher Eye, no? Sa Exodus, no? Sa Colossians 1:15, si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Nagpakita na ang Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo, no? At sa 1:14, ang nakakita kay Hesukristo ay nakakita sa Ama. Ngayon na nakita na sila, natupad ba to yung Isaiah 19:19 na magkakaroon ng monumento si Yahweh? No, monumento ni Rizal, monumento ni Bonifacio, monumento ni Felix Manalo sa Sentral. Bakit si Yahweh, no, is hindi nyo gagawa ng monumento? Ang sabi nga mismo sa Isaiah, magkakaroon daw ng monumento. No, pero scratch that, no? Tapon nyo na yung mga pinag-usapan na yan. Walang nabigay na any Christian church na nag-e-exist, no, si Brother Sunday mula sa panahon, no, after mamatay ng last apostle na si John the Beloved. So, thank you guys. Sana may natutunan kayo for today, no? I-wave ko na yung time ko, Uncle. Wave mo na? Wave ko na. Oo, Uncle, wave ko na. Alright. Okay. So, yun. Diyan nagtatapos ang debating ito. Tapos na yung debate. Pwede kayo magpasalamat. Thank you guys. Thank you. Ikaw, Brother Sunday, basta salamat para Thank you. sa Thank you. pagkaan ng loob. Thank you sa Panginoon. No, thank you sa ating moderator. Thank you kay Uncle Nash sa pagla-live sa TikTok. Thank you sa pagmo-moderate kay ni Uncle Boy Letra. No, sana panoorin niyo yung yung YouTube nila, subscribe kayo, no? And yung kay Uncle Fred TV, no, subscribe din po kayo sa YouTube niya, no? And paki-like and share. Abangan niyo po yung mga live nila at yung mga susunod na i-moderate ni Uncle Fred, no? Ikaw, Brother Sunday, yung pastor nyo, yung mga ka-church mo na nanonood na pwede mong i-share to, pwede mo na silang i-shoutout. Wala na bro. Alright. Okay na kasi ako. May pupuntahan ba kasi ako? Sige. Huwag ka na Sige, magdadala, sige. bro. Gabi na, ha? Huwag magpasaway, ha? Sige. Yan, maraming Ayun, salamat guys. mga Sige, Uncle. sige. Maraming salamat din, Uncle Bench, Uncle Boy, kay Brad Sunday, Uncle Nash. Thank you. Punta na ako bro. Salamat bro. Thank you. Salamat. Live, naka-live ako eh. Okay, sige, kita-kita tayo sa Diretso live tayo natin. dun sa live. Okay, finish. End ko na.